Hello Mario, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? It's showtime confirmed. Lilipat na sa GMA7. Tara, let's spill the tea. Mainit na pagsalubong ang tinanggap ng mga naku-host ng It's Showtime ang pagdating ng kanilang motorcade sa premises ng GMA Network kahapon ng Miyerkules ika-20 ng Marso 2024. Ito ay contract signing ng ABS-CBN at GMA7 para sa paglipat ng kapamilyan noontime show sa Kapuso Network. Mula sa ABS-CBN compound nagmula ang motorcade ng mga host ng It's Showtime at hindi maikakailang labis ang kanilang kasiyahan habang naglalakbay patungo sa GMA7. Kulay pula na simbolo ng swerte ang kasuotan ng lahat ng mga host sina Vice Ganda, Fong Navarro, Jong Hilario, Ann Curtis, Kim Chu, Karil, Olgie Alcacig, Ami Perez, Chug Chugeta, Teddy Corpus, Ryan Baum, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Mua Calaquian, Lassie Marquez, Cian Dominguez, at Darren Espanto. Mga dating talent ng GMA7 sina Ann, Karil at Ogie bago sila lumipat sa ABS-CBN. Ang It's Showtime ang papalit sa dating time slot ng tahanang pinakamasaya, ang nakaraang noontime variety show ng Tape Incorporation. Simula sa April 6, 2024, magsisimula ng mapanood ang It's Showtime sa GMA7. Dito rin ipagdiriwang ni Vice Ganda ang kanyang ika-48 na birthday. Sa pagtatapos ng contract signing event sa Studio 7 ng GMA Network, ibinigay ang pagkakataon kay Vice Ganda na magbigay ng mensahe at pasasalamat para sa kanilang bagong yugto. Sa mga host ng It's Showtime, lalo na kay Vice Ganda, hindi mapigilang maging emotional sa kanilang personal na pagsaksi sa pagsasanib persa ng dalawang giant networks, ABS-CBN at GMA7. Sinabi ni Vice na ang pagkakaisa ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa tiwala, malasakit at pagmamahal ng GMA7 sa ABS-CBN. Mensahe ni Vice, magandang hapon ho sa inyong mga kapuso at kapamilya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Una, maraming salamat po sa GMA dahil grabe yung pagtanggap niyo talaga sa amin lagi. Noong napirmahan na po, that was the first time we all gathered for a wonderful partnership sa GTV. Pagsampa namin sa GTV, ang sarap-sarap po ng karanasan na iyon na ibinigay niyo sa amin. Ang init ng pagtanggap niyo, ang sinsiro ng pagmamahal niyo. Maraming salamat. Hindi lang yon, nasundan pa noong nakaranas kami na umattend sa GMA Ball. Ang init-init din ng pagtanggap niyo sa amin doon. Ang saya-saya rin po ng naranasan namin. Pagkatapos ng event na yon, ikukwento namin sa marami how beautiful the experience was going to the GMA Ball, and now isa na namang masarap, mainit at napakagandang karanasan. Maraming salamat mo sa inyo. Kami po sa ABS-CBN na nakaranas ng ganyang trato at pagtingin mula sa inyo. Lagi po namin napag-uusapan at hindi nawawala yung laging bipitawan na in fairness ang babait na mga taga-GMA. Lagi po yan, lagi naming nababanggit. Ang dali nilang kausap, maayos silang kausap. Napag-usapan din ng mga host ng It's Showtime kung paano tumulong ang GMA7 sa ABS-CBN nang mawalan ito ng prakisa noong 2021. Sabi ni Vice, ang bait-bait po ninyo sa amin, ang laki ng tulong at suporta ang ibinigay niyo sa amin. We are humbly expressing that na syempre hindi naman ningid sa kaalaman nating lahat kung gaano kasadsad ang isinadsad ng kapamilya, pero naririyan kayo hindi para tapakan kami at saktan pa sa mga panahong sadsad na sadsad kami. Inaalay niyo ang mga kamay niyo sa amin para unti-unti kaming makabamon. Maraming salamat, hindi namin yan makakalimutan, pati na rin ang lahat ng kapamilya sa buong mundo. Alam po nila kung ano ang pagmamahal at pagtulong na ibinigay niyo sa amin. Hindi niyo lang kami unti-unting tinutulungan na makatayo, kundi pinagbuksan niyo pa kami ng tahanan para doon muling magpalakas, magpahinga, magpagaling, magpahilom at makatindig ulit kapiling kayo. Hindi tumindig mag-isa kundi tumindig kasama kayo. Maraming salamat po. Sabi pa ni Vice, this is just so historic, so iconic, this is mothering. Taimtim na inamin ni Vice na hindi nga kailanman naisip na mangyayari ang makasaysayang pagsasani persa ng dating magkalabang giant network sa bansa. Pahayag ni Vice Ganda, hindi lang naman ako siguro ang nakaisip na mangyayari ito. Sunny Persa talaga na magsasama ang ABS-CBN na GMA. Kasi noong nasa GTV tayo parang 1/4. Pero kasi GMA na, yung It's Showtime nasa GMA na. Para kasi nung nasa GTV tayo nabuksan yung bakuran. Pero ngayong nasa GMA na binuksan na talaga yung pinto.
Wala sigurong nakaisip noon kasi yung GMA at ABS-CBN para siyang mga gamit na alam nyo yon 220 volts at 110 volts na hindi mo pwedeng pagsamahin kasi sasabog siya. Sabi nga nila, ang pag-ibig nagsisimula sa spark, pero yung pag-ibig nyo ngayon, GMA at ABS-CBN, hindi siya spark, kundi sumasabog siya. Hindi mo inakala na magsasama pero posible pala na mangyari sa pamamagitan ng isang transformer, nagkakasundo yung 110 at 220. So paano kumonek yung GMA at ABS-CBN? Anong naging transform? Anong hamon? Hamon ang naging transformer kung bakit niya piniling magsama. This is a transformative event. This is a good transformative moment. Hindi to agad nangyari pero ngayon nangyayari na. This moment has a very strong, a massive, and transformative purposes. Sa huli, buong pusong nagpasalamat si Vice sa ABS-CBN sa patuloy nagpatindig ng network sa kanilang programa at sa layuning magbigay ng saya at pag-asa sa kanilang mga manonood. Binigyan din niya ng pasasalamat ang pamumunuan ng GMA7 dahil sa kanilang pagpili at tiwala sa It's Showtime. Ani ni Vice, maraming salamat po sa pagpili sa amin. Ang dami niyo pwedeng piliin pero sa dulo pinili niyo kami. Ngayong pinili niyo po kami, halika na mag-sunny person na tayo para mapanalunan at mapatagumpayan ang mas malaking hamon. Sa ABS-CBN bosses namin, maraming salamat because you always been fighting for It's Showtime. I know what you do, nakikita ko kung ano ang mga ginagawa nyo. Salamat sa mga taga-GMA, we are humbled and grateful. Mare, alam mo ba, nakakatindig palahibo talaga yung mga nangyari sa historical contract signing ng ABS-CBN at GMA7 para sa It's Showtime. Grabe yung init ng pagtanggap ng mga kapuso sa mga host ng It's Showtime, no? Sobrang touching yung mga mensahe ni Vice Ganda at yung pagpapahalaga niya sa pagtulong ng GMA7 sa ABS-CBN, lalo na nung nawalan sila ng prangkisa noong 2021. Pero dito sa pinakapunto ng kwento, napapatanong talaga ako, ano kaya ang magiging epekto nito sa landscape ng local television? Napansin mo rin ba yung potential na collaboration ng mga giant networks? Parang ang daming opportunities na pwedeng mabuksan para sa industriya. Pero sa totoo lang, mayroon ka bang nararamdaman na kakaibang excitement o kinakabahan sa bagong hakbang na ito? Ano expectation mo sa paglipat ng 8 Showtime sa GMA7? Yun lang, Mare. Thank you so much for watching, Mare. Subscribe for more. Make sure to catch our other videos, Mare.